Magandang araw po sa inyo. Ako po si Dr. Emmanuel Santos, isang doktor na dalubhasa sa kalusugan ng mga nakatatandang kalalakihan. Mahigit 30 taon na po akong nakatuon sa pagtulong sa mga senior na lalaki na magkaroon ng malakas, kumpiyansa at malusog na pamumuhay, kasama na po rito ang pangangalaga sa kanilang kalusugang sexual. Malamang po ay matagal nyo nang ginagawa. Ito marahil sa loob ng maraming taon o kahit dekada pa. Ito'y pamilyar, pribado at tila ba walang masamang dulot. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na pagkatapos ng edad na 70, ang isang bagay na kasing natural ng pansariling kasiyahan, kung hindi gagawin ng tama, ay maaaring makapuwersa sa inyong puso, makaapekto sa inyong mga ugat ng dugo, at marahil ay makaepekto pa sa haba ng inyong buhay. May isang nakalulungkot na kwento tungkol sa isang 73 taong gulang na lalaki, tawagin na lang natin siyang Mang Carlos, na pumanaw ng mag-isa sa kanyang silid tulugan. Ang sanhi, isang pribadong sandali ng sariling pagpapaligaya na sa kasamaang palad ay nauwi sa trahedya. Ngayon, maaaring narinig nyo na ito'y ganap na ligtas, ngunit habang tayo po ay tumatanda, nagbabago ang ating katawan. Ang sirkulasyon ng dugo ay hindi na kasing ganda ng dati. Mas matagal na ang pag-recover at ang mga kilos na dati parang karaniwan lang ay bigla na lang maaaring magdulot ng panganib. Sa ating talakayan ngayon, bibigyan ko po ng pansin ang 4 na kritikal na pagkakamali na madalas gawin ng mga nakatatandang lalaki habang nagsasagawa ng pansariling kasiyahan, at mag-aalok ako ng mas ligtas na mga pamamaraan. Bigyan po ninyo ng matinding pansin ang 3 pagkakamali. Ito po ay hindi lamang ang pinakakaraniwan, kundi nagdadala rin ng malaking panganib. Bago po tayo dumako sa 4 na kritikal na pagkakamaling ito, kung sa tingin ninyo ay mahalaga ang impormasyong pangkalusugan na ito, mangyari po sanang mag-subscribe kayo at i-on ang notifications para hindi ninyo makaligtaan ang mga susunod na aralin na partikular na idinisenyo para sa mga kalalakihang nasa edad 70 pataas. Kung kayo po ay nakaka-relate sa paksang ito, pakitype po ang 1 sa comments sa ibaba. Kung hindi naman po, pakitype ang 0. Ang inyong puna ay napakahalaga para matulungan akong lumikha ng nilalaman na tunay na makatutugon sa inyong mga pangangailangan. Dumiretso na po tayo sa una sa 4 na tahimik na pagkakamali na madalas gawin ng mga lalaking lampas 70 anyos habang nagsasagawa ng pansariling kasiyahan. Bawat isa ay maaaring mukhang maliit lamang o hindi gaanong mahalaga, ngunit sa paglipas ng panahon, tahimik nitong naaapektuhan ang inyong sirkulasyon, ang inyong kumpiyansa, at ang pangkalahatang kalidad ng inyong buhay. Magsimula po tayo sa unang pagkakamali. Unang pagkakamali, pagsasagawa ng pansariling kasiyahan. Kapag pisikal na mahina o pagod sa unang tingin, tila walang masama rito. Kayo po ay nagkaroon ng mahabang araw, marahil ay hindi nakatulog ng maayos, o baka katatapos lang ninyong magtrabaho sa hardin o maglakad-lakad sa labas. Pagod kayo, medyo masakit ang katawan, ngunit naiisip ninyo na ang kaunting sarap ay makatutulong para makapag-relax bago matulog. Tila natural na gawain. Ngunit narito po ang katotohanang madalas hindi na pag-uusapan.
ang pansariling kasiyahan kahit na ginagawa ng pribado ay may pisikal na hinihingi sa inyong katawan. Kapag kayo po ay lampas na sa edad 70, ang epekto ng stress na iyan ay mas malaki kumpara noong kayo ay mas bata pa. Habang tayo ay tumatanda, ang ating cardiovascular system o sistema ng puso at mga ugat ay kailangang magtrabaho ng mas mabigat para lamang mapanatili ang normal na paggana. Ang puso ay maaaring hindi na kasing episyente sa pagbomba ng dugo. Ang mga artery o malalaking ugat ay maaaring mawalan ng dating pagka-flexible at ang presyon ng dugo ay madalas nang hindi na gaanong estable. Kapag kayo po ay pagod na o mababa na ang reserbang enerhiya, ang inyong sistema ay nasa ilalim na ng strain o puwersa. Idagdag pa ang tumataas na tibok ng puso, tensyon sa kalamnan at ang pangangailangan sa daloy ng dugo na kaakibat ng pansariling kasiyahan at maaaring na ilalagay nyo ang inyong katawan sa isang mapanganib na sitwasyon nang hindi nyo namamalayan. Ang panganib na ito ay hindi lamang theoretical. Marami na po akong nakausap na mga nakatatandang lalaki na nagsabing nakaramdam sila ng pagkahilo, pagkalula o kakapusan sa hininga pagkatapos ng kanilang pribadong sandali. Sa ilang kaso, biglang tumaas ang kanilang tibok ng puso. Ang iba naman ay nakaranas ng di pangkaraniwang paninikip ng dibdib o hirap sa paghinga na hindi nila naramdaman noon. Isang lalaki, si Mang Luis, 74 anyos, at maayos naman ang kalusugan, ang bumagsak sa kanyang banyo matapos magsagawa ng pansariling kasiyahan isang gabi pagkatapos ng mahabang araw ng pisikal na trabaho. Ang kanyang katawan ay ubos na ang lakas at ang huling pagpupuwersang iyon na dapat sanay sandali ng kaginhawaan ay nauwi sa isang emergency. Ang hindi namamalayan ng karamihan sa mga lalaki ay kapag pagod o dehydrated, ang kakayahan ng katawan na i-regulate ang presyo ng dugo ay maaaring maging hindi stable. Ito ay maaaring mauwi sa tinatawag na postural hypotension, kung saan ang biglaang pagtayo o pag-upo habang o pagkatapos ng sukdulan ay nagdudulot ng mapanganib na pagbaba ng presyo ng dugo. Kasabay ng natural na pag-relax ng tensyon pagkatapos ng orgasm, ito ay maaaring humantong sa pagkahimatay, pagbagsak o mas malalang komplikasyon sa puso. Mahalaga rin po ang epekto nito sa emosyon. Maraming nakatatandang lalaki ang nag-aatubiling pag-usapan ito. Ang ilan ay nahihiya na ang isang bagay na tila simple ay maaaring magdulot ng problema. Ang iba naman ay binabalewala ito, iniisip na hindi na ito mauulit o pagod lang ako noon. Ngunit ang tunay na panganib ay nasa pag-uulit ng kilos nang hindi kinikilala ang pattern. Sa paglipas ng panahon, ang pagpilit sa inyong katawan, kapag ito'y nangangailangan ng pahinga, ay sumisira sa inyong kakayahang bumangon. Pinatataas nito ang panganib ng cardiovascular strain, maaaring makagulo sa balanse ng hormone at naaapektuhan ang inyong kumpiyansa, koneksyon at kontrol. Para maiwasan ito, napakahalaga pong pumili ng mga sandali para sa sariling kasiyahan kapag ang inyong katawan ay nakapahinga at handa, hindi kapag kayo ay pagod na pagod. Pakinggan po ninyo
ang antas ng inyong enerhiya. Manatiling hydrated o uminom ng sapat na tubig. Umupo, huminga at hayaang ang inyong katawan ay nasa estado ng kaginhawaan, hindi pagkapagod. Ang simpleng pagbabagong ito ay maaaring maprotektahan ang inyong kalusugan, mapanatili ang inyong stamina at gawing mas ligtas at kasyasya ang karanasan. Dahil ang tunay na layunin ay hindi lamang panandali ang kasiyahan, ito'y ang kahabaan ng buhay. Bawat maliit na desisyon na gagawin ninyo ngayon ay may epekto sa kung gaano kayo magiging kalakas, kakaya at kabuhay bukas. Pero kung nagulat kayo riyan, hintayin ninyo ang ikalawang pagkakamali. Ito ay hindi tungkol sa inyong pisikal na kalagayan, kundi kung paano tinutugunan ng inyong isip ang mismong gawain. Ikalawang pagkakamali, pagmamadali sa gawain. Nang walang presensya ng isip o emosyon para sa maraming kalalakihang lampas, 70 anyos, ang pansariling kasiyahan ay maaaring nagiging isang mekanikal na gawain na lamang imbes na isang sandali ng koneksyon. Madalas itong ginagawa ng mabilis marahil sa katahimikan, itinago na parang isang bagay na kahiya-hiya. Ang mga taon ng paghusga ng lipunan, nananatiling pagkakasala o maling akala na ang mga matatandang lalaki ay hindi na dapat nagtutuon ng pansin sa sariling kasiyahan ay maaaring lumikha ng tahimik na pader ng pagkailang. Kaya naman, imbes na yakapin ang gawain ng may kamalayan, marami ang nagmamadali. Tinatrato ito na parang isang ugali na kailangang tapusin na lang agad, imbes na isang karanasang nararapat bigyan ng atensyon. Ang ganitong pagmamadali ay nagdudulot ng mas maraming pinsala kaysa sa inaakala ng karamihan. Kapag kayo po ay nagmamadali, ang inyong nervous system o sistema ng nerbiyos ay hindi nagkakaroon ng pagkakataong lubusang makapag-relax. Sa halip, maaari itong manatili sa estado ng bahagyang stress na nagpapagana sa fight or flight response ng inyong katawan. Ang inyong paghinga ay maaaring maging mababaw, naninikip ang mga kalamnan at ang inyong isip ay naliligaw. Lahat ng ito ay maaaring magpasikip ng mga ugat ng dugo, limitahan ang sirkulasyon at maglagay ng hindi kinakailangang puwersa sa inyong puso at maging sa inyong prostate. Ang katawan ay binibigyang kahulugan ang tensyong ito bilang panganib, hindi kasiyahan. Ang mas malala pa, ang emosyonal na pagkakahiwalay ay maaaring maipon sa paglipas ng panahon. Ang dating pinagmumulan ng aliw o sariling kasiyahan ay maaaring maging isang mekanikal na kilos na kulang sa katuparan. Maaaring magsimulang iulat ng mga kalalakihan na sila'y nakakaramdam ng pamamanhid emosyonal na pagkakalayo o kahit pagkairita pagkatapos. Dahil ang kilos ay minadali ang kalidad ng daloy ng dugo sa ari, ay maaaring mabawasan na sa paglipas ng panahon ay maaaring mag-ambag sa hirap sa pagpapanatili ng pagtayo ng ari na bawasang sensitibidad at mas matagal na panahon ng pag-recover. Ito po ay hindi lamang dahil sa edad. Madalas ito ay dahil ang kilos ay kulang sa pangangalaga at intensyon. Ang ilang kalalakihan ay sinusubukang bumawi sa pamamagitan ng mas malakas na pagpiga o pagdagdag ng estimulasyon, iniisip na kailangan lang nila ng mas matinding puwersa. Ngunit nagdaragdag lamang ito ng mas maraming stress sa katawan. Ang tunay nilang kailangan ay ang magdahan-dahan huminga ng malalim at maging ganap
na naroroon sa sandaling iyon. Kapag hinahayaan ninyo ang inyong sarili na makaranas ng kasiyahan nang may kamalayan, ang inyong nervous system ay nagre-relax. Bumubuka ang mga ugat ng dugo, bumubuti ang sirkulasyon, mas madaling tumutugon ang inyong katawan at ang inyong isip ay nakakaramdam ng kapanatagan imbes na pagmamadali. Nakita ko po mismo ang pagkakaiba nito. Ang mga nakatatandang lalaki na gumagamit ng mas mabagal at mas maingat na pamamaraan ay madalas naguulat ng pinabuting kalidad ng pagtayo ng ari, mas mahimbing na tulog, nabawasang pagkabalisa at panibagong pakiramdam ng emosyonal na koneksyon sa kanilang sarili. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Ito'y tungkol sa presensya. Ang inyong katawan ay may kakayahan pa rin para sa kasiyahan, ngunit kailangan nito ang inyong atensyon, hindi ang inyong presyon. Kaya kung napapansin ninyong nagmamadali kayo, tanungin niyo po ang inyong sarili kung bakit. Sinusubukan niyo bang matapos agad bago pa may makapansin? Nahihiya ba kayo? Tinatrato niyo ba ang inyong sarili na parang hindi nakarapat-dapat sa buong karanasan ng sariling kasiyahan dahil lamang sa kayo ay tumanda na? Karapat-dapat po kayo sa mas mabuti. Ang inyong katawan at isip ay karapat-dapat pa rin sa atensyon, pangangalaga at respeto. Hayaan niyo po akong magtanong, kailan po ang huling beses na tunay kayong nagdahan-dahan at hinayaan ang inyong sarili na makaramdam, hindi lamang pisikal, kundi pati emosyonal? Kung matagal na po, marahil ay oras na para muling tuklasin ang espasyong iyon sa loob ninyo. At kung pag-uusapan natin ang mga bagay na ating napapabayaan, ang susunod na pagkakamali ay maaaring tunay na makagulat sa inyo. Hindi ito tungkol sa bilis o hiya. Ito'y tungkol sa kung saan ninyo ito ginagawa at kung bakit ang lugar na iyon ay maaaring maglagay sa inyong kaligtasan sa seryosong panganib. Ikatlong pagkakamali, pagsasagawa ng pansariling kasiyahan sa mapanganib na posisyon. Karamihan po sa mga lalaki ay hindi ito pinag-iisipan. Tutal malamang ay ginagawa niyo na ito sa parehong paraan sa loob ng maraming dekada, nakatayo sa shower, nakasandal sa lababo, o marahil ay nakaupo sa gilid ng kama. Ngunit narito po ang katotohanan na madalas napapalampas ng maraming nakatatandang lalaki ang posisyon na inyong pinipili habang nagsasagawa ng pansariling kasiyahan ay maaaring tahimik na maglagay sa inyo sa seryosong panganib. Sa yugtong ito ng buhay, ang balanse, regulasyon ng presyon ng dugo at bilis ng reaksyon ay hindi na katulad ng dati. Ang inyong mga kalamnan ay maaaring mas mahina, mas mabagal ang sirkulasyon at ang kakayahan ng inyong katawan na makarecover mula sa biglaang paggalaw o pagbaba ng presyon ng dugo ay mas limitado na. Kapag kayo po ay nagsasagawa ng pansariling kasiyahan habang nakatayo, lalo na sa mga posibleng madulas na lugar tulad ng banyo, ang inyong katawan ay nasa isang delikadong estado. Nagbabago ang daloy ng dugo, maaaring manigas ang inyong mga tuhod, tumataas ang tibok ng puso, at pinakakritikal, kung biglang bumaba ang inyong presyon ng dugo tulad ng madalas mangyari pagkatapos ng orgasm dahil sa post-orgasmic hypotension, kayo ay nasa tunay na panganib na mahimatay o matumba. Nakita ko na po itong nangyari
ng napakaraming beses. Akala ng isang lalaki ay ayos lang siya natapos ang gawain lumingon para umalis at bumagsak minsan ay walang anumang babala. Isang kaso na tumatak sa akin ay ang isang 76 taong gulang na Ginoo, si Lolo Andres, na nahimatay sa shower at nabalian ng balakang. Wala siyang dating problema sa puso at walang mga senyales ng babala, ngunit ang kombinasyon ng singaw, pagkakatayo at biglaang pagbaba ng presyon ng dugo ay lumikha ng perpektong unos. Siya ay mag-isa at nakahandusay doon ng halos 1 oras bago dumating ang tulong. Ang pinsalang iyon ay nagpabago sa kanyang buhay. Ang kanyang kakayahang kumilos ay hindi na lubusang nanumbalik at lahat ay nagsimula sa isang simple at pribadong gawain sa maling posisyon. Hindi lamang po ito tungkol sa mga dramatikong pagbagsak. Kahit walang pagbagsak, ang paulit-ulit na pagsasagawa ng pansariling kasiyahan sa mga hindi komportable o walang suportang posisyon ay maaaring maglagay ng patuloy na puwersa sa inyong ibabang likod, pelvic floor at mga kalamnan sa binti. Sa paglipas ng panahon, ito ay maaaring mag-ambag sa pananakit, paninigas at kahit na nerve compression na posibleng gawing mas masakit o hindi gaanong epektibo ang mga susunod na sariling kasiyahan. At gayunpaman, karamihan sa mga lalaki ay nagpapatuloy dahil sa nakasanayan, hindi namamalayan kung paanong ang kanilang pisikal na postura sa mga sandaling ito ay maaaring dahan-dahang kumakalaban sa kanila. Ang inyong katawan sa edad na ito ay nangangailangan ng katatagan, kaligtasan at suporta. Ang pag-upo sa isang komportable at nakaka-relax na posisyon ay hindi lamang isang luho. Ito'y isang pangangailangan. Ang pagkakaroon ng inyong mga paa na matatag, na nakatanim ang inyong likod na may suporta, at ang inyong kapaligiran na ligtas ay nagbabawas ng pisikal na puwersa, nagpapaganda ng daloy ng dugo sa tamang mga bahagi at nagpoprotekta sa inyo mula sa biglaang pinsala. Ang isang simpleng pagbabagong ito, ang pagpili ng isang ligtas at nakaupong posisyon, ay maaaring mga hulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng isang mapayapang sandali at isang pagpunta sa emergency room. Huwag din po nating kalimutan ang emosyonal na aspeto. Ang isang ligtas at intensyonal na kapaligiran ay nagpapalaganap ng pakiramdam ng kapayapaan at kaginhawaan. Hindi na kayo nagmamadali o nagtatago. Inaalagaan ninyo ang inyong sarili sa paraang nagpapakita ng dignidad, hindi panganib. Ang pagbabagong iyon sa pag-iisip tungo sa maingat na paggalang sa sarili ay maaaring magbago ng lahat tungkol sa inyong nararamdaman, kapwa pisikal at emosyonal. Kaya hayaan niyo po akong magtanong. Kailan po ang huling beses na tunay ninyong isinaalang-alang ang inyong kaligtasan sa mga pribadong sandaling ito? Binibigyan niyo ba ang inyong katawan ng suportang kailangan nito o ginagawa niyo lang ba ang lagi ninyong ginagawa at umaasang walang masamang mangyayari? Dahil ang susunod na pagkakamali ay hindi na tungkol sa pisikal na kilos. Ito ay mas malalim. Ito'y tungkol sa pagbabaliwala sa mga tahimik na senyales na maaaring sinusubukang ipadala sa inyo ng inyong katawan sa loob ng maraming buwan, marahil ay maraming taon na. Ang pagpapalampas sa mga senyales na ito ay maaaring mas malaki ang maging kapalit kaysa sa inyong inaakala.
Ikaapat na pagkakamali, pagbabalewala sa mga pagbabago sa pakiramdam o paggana. Habang tumatanda po ang mga kalalakihan, ang mga banayad na pagbabago sa kung paano tumutugon ang kanilang katawan sa mga pribadong sandali ay madalas hindi napapansin o mas malala ay sadyang binabalewala. Maaaring mapansin ninyo ang bahagyang pagkaantala sa pagkakaroon ng pagkasabik, isang pagtayo ng ari na parang mas mahina kaysa dati o marahil ay mas matagal bago marating ang sukdulan. Marahil ang pakiramdam ay hindi na kasing tindi tulad ng dati o mas kaunti ang inyong kasiyahan pagkatapos. Para sa maraming nakatatandang lalaki, ang mga pagbabagong ito ay parang isa lamang na hindi maiiwasang bahagi ng pagtanda, isang bagay na tahimik na tatanggapin at lilipas na lang. Ngunit ang ganitong pag-iisip, ang pagbabaliwala o pagmamaliit sa mga pagbabago sa pagganang sexual ay isa sa mga pinakamalaking pagkakamali na maaari ninyong gawin. Ang mga senyales na ito ay bihirang nagkataon lamang. Hindi lamang ito normal na pagtanda na kailangan ninyong pagtiisan. Kadalasan ang mga ito ay maagang babala mula sa inyong katawan. Maaari itong mga indikasyon ng mga nakatagong problema tulad ng mahinang sirkulasyon, mga problema sa ugat, hormonal imbalances o hindi balanseng hormone pinsala sa nervyos neuropathy o kahit na maagang yugto ng problema sa prostate. Habang mas matagal ninyo itong pinabalewala, mas malaki ang panganib na lumala ang mga nakatagong isyung ito, minsan ay tahimik at hindi na maibabalik pa. Nakapagtrabaho na po ako sa daan-daang nakatatandang lalaki na humingi lamang ng tulong matapos lumala ng husto ang kanilang kalagayan. Ang nagsimula bilang maliit na pagbaba ng pakiramdam ay kalaunay humantong sa ganap na erectile dysfunction o hirap sa pagtayo ng ari. Ang nagsimula bilang kaunting pag-aatubili sa pag-ihi ay naging panggabing pagkagambala sa tulog, pananakit sa balakang o kahit na isang diagnosis ng benign prostatic hyperplasia BPH o sa ilang kaso cancer sa prostate. Nang tanungin ko sila kung kailan unang nagsimula ang mga sintomas, ang sagot ay halos palaging pareho. Matagal-tagal na po, pero akala ko bahagi lang ng pagtanda. Ang pag-aakalang iyon ay mapanganib. Opo, ang pagtanda ay may dalang mga pagbabago, ngunit madalas na nakikipag-usap muna ang katawan bago ito masira. Bumubulong ito ng mas maliliit na senyales bago pa ito sumigaw ng malalaking problemang pangkalusugan. Ang pagbaba ng sensitibidad na sexual, hirap sa pagpapanatili ng pagkasabik, mga pagbabago sa paraan ng paglabas ng similya o mga bagong discomfort ay hindi lamang mga pisikal na abala. Sila po ay mga mensahe. Ang inyong vascular system, nervous system, at endocrine hormonal system ay lahat masalimuot na sangkot sa pagganang sexual. Kapag may mali sa bahaging ito, madalas itong pulang bandila na may iba pang maaaring mali sa ibang bahagi ng inyong katawan. Ang lalong nagpapalala sa pagkakamaling ito ay ang hiya o pagkailang na nararamdaman ng maraming lalaki kapag napapansin nila ang mga pagbabagong ito. Imbes na humingi ng payong medikal o magtanong, maaari nila itong itago, magpanggap na hindi ito nangyayari o umiwas. Sa paggawa nito, hindi lamang nila naaantala ang posibleng paggamot, kundi nagsisimula na ring mawalan ng kumpiyansa
sariling kasiyahan, at ang mahalagang pakiramdam ng koneksyon sa kanilang sariling katawan. Ang magandang balita po ay madalas itong maibabalik o mapapamahalaan kung matutugunan kaagad. Kapag binibigyang pansin ninyo ang mga senyales ng inyong katawan, kapag itinigil ninyo ang pagbabaliwala sa mga bagay bilang pagtanda lang, binibigyan ninyo ng kapangyarihan ang inyong sarili na gumawa ng maaga at epektibong hakbang. Maaaring kabilang dito ang pagbisita sa isang doktor na dalubhasa sa kalusugan ng kalalakihan tulad ng isang urologist o endocrinologist, ilang pangunahing pagsusuri sa dugo para matingnan ang antas ng hormone o mga palatandaan ng cardiovascular o simpleng pagbabago sa pamumuhay tulad ng dieta, ehersisyo o pamamahala sa stress. Madalas ay mas malaki ang inyong kontrol kaysa sa inyong inaakala. Maraming kondisyon kapag maagang natuklasan ay nagagamot. Ngunit mangyayari lamang ito kung handa kayong makinig. Dinala kayo ng inyong katawan sa loob ng 1775, marahil 80 taon o higit pa. Karapat-dapat po ito sa inyong atensyon, hindi lamang kapag may nasira na, kundi kapag nagsisimula pa lamang itong bumulong. Huwag po ninyong baliwalain ang sinusubukang sabihin sa inyo ng inyong katawan sa mga pribadong sandaling ito, dahil madalas ang mga tahimik na senyales na iyon ang inyong pinakamahalagang babala. Ngayong alam na ninyo ang 4 na pinakakaraniwang pagkakamali na madalas gawin ng mga kalalakihan pagkatapos ng edad 70 oras na, para tanungin ang mas malaking katanungan. Paano ninyo gagawing positibong aksyon ang kaalamang ito? Paano ninyo poprotektahan ang inyong sirkulasyon, mababawi ang inyong kumpiyansa, at masusulit ang mga darating pang taon? Pagsama-samahin po natin ang lahat. Konklusyon, isang paalala na karapat-dapat pakinggan. Sa ngayon, narinig na po ninyo ang katotohanan tungkol sa 4 na pagkakamali na maaaring mukhang maliit, ngunit maaaring magdulot ng seryosong kahihinatnan para sa mga kalalakihang lampas 70 anyos. Ang pagsasagawa ng pansariling kasiyahan kapag pisikal na pagod o dehydrated ay naglalagay ng hindi kinakailangang puwersa sa inyong puso at sirkulasyon. Kapag ang inyong katawan ay vulnerable na, ang pagmamadali sa gawain ng walang presensya ng isip o emosyon ay nagpapanatili sa inyong nervous system na stressed na posibleng gawing tensyon ang kaginhawaan o maging pangmatagalang pinsala. Ang pagsasagawa ng pribadong gawaing ito sa mga hindi ligtas na posisyon tulad ng pagkakatayo sa shower o mapanganib na pagkakasandal ay nagdudulot ng panganib ng pagbagsak at pinsala na maaaring lubhang makapagpabago sa inyong kalayaan. At marahil ang pinakakritikal, ang pagbabaliwala sa mga banayad na pagbabago sa pakiramdam, paggana o emosyonal na tugon ay nangangahulugang napapalampas ninyo ang mahahalagang maagang babala ng inyong katawan tungkol sa posibleng mas malalim na mga isyung pangkalusugan. Ang mga ito po ay hindi para manakot. Sumasalamin ito sa katotohanan. Pagkatapos ng mga dekada ng pagtatrabaho sa mga kalalakihang tulad ninyo, nakita ko kung gaano kabilis magbago ang mga bagay kapag napabayaan ang mga maliliit na senyales na ito. Ngunit nasaksihan ko rin po kung ano ang nangyayari kapag ang isang lalaki ay nagpasyang tunay na makinig sa kanyang katawan. Kapag pinipili niya ang kaligtasan kaysa sa nakasanayang presensya, kaysa sa hiya,
at kamalayan kaysa sa pagtanggi. Hindi lamang niya napapanatili ang kanyang kalusugan. Madalas niyang nababawi ang kanyang kumpiyansa, pinalalalim ang kanyang koneksyon sa sarili, at pinapahusay ang kanyang kakayahang makaramdam na lubos na buhay at matatag kahit sa mga pribadong sandali. Karapat-dapat po kayo riyan. Ang pagtanda ay hindi nangangahulugang pagsuko sa mga bagay na nagbibigay kahulugan at kasiyahan sa buhay. Nangangahulugan ito ng pag-aaral na harapin ang mga ito sa ibang paraan ng may higit na pangangalaga, higit na atensyon, at mas mahusay na pag-unawa sa kung ano ang kailangan ng inyong katawan ngayon. Kayo po ay hindi sira. Kayo po ay hindi lampas na sa inyong kalakasan. Kayo po ay isang lalaking naglalakbay sa isang bagong yugto ng buhay, at ang yugtong ito ay nararapat lamang sa parehong paggalang pangangalaga at maingat na atensyon tulad ng iba pa. Narito po ang isang aral sa buhay na natutunan ko mula sa mga dekada sa medisina. Ang inyong katawan ay palaging nakikipag-usap sa inyo. Ang hamon, lalo na habang tayo ay tumatanda, ay hindi lamang ang marinig ang malalakas na alarma, kundi ang matutunang pakinggan ang mga tahimik na bulong. Ang pagbibigay pansin sa mga banayad na senyales na iyon ay isa sa pinakamakapangyarihang gawain ng pangangalaga sa sarili at paggalang na maaari ninyong isagawa. Ito po ang susi hindi lamang sa mahabang buhay, kundi sa isang kalidad ng buhay na puno ng sigla at kagalingan. Kaya ang tanong ngayon ay, ano po ang gagawin ninyo sa impormasyong ito? Magpapatuloy ba kayo sa mga lumang nakasanayan, umaasa sa pinakamabuti, o gagawa ba kayo kahit isang maliit na hakbang tungo sa isang bagay na mas mabuti, isang bagay na mas maingat, mas intensyonal, at mas naaayon sa kung sino kayong lalaki ngayon na sa inyo po ang pagpapasya at handa ang inyong katawan na tumugon kung kayo rin ay handa. Ngayon, nais ko pong marinig mula sa inyo. Maglaan po kayo ng sandali para magnilay-nilay at ibahagi ang isang bagay na natutunan ninyo ngayon na balak ninyong isabuhay. Suportahan po natin ang isa't isa sa paglalakbay na ito. Kung nakatulong po sa inyo ang talakayang ito, mangyaring mag-comment ng 1. Kung hindi naman po, huwag mag-atubiling mag-comment ng 0. Ang inyong puna ay tunay na nakakatulong sa paghubog ng mga susunod na nilalaman. Huwag po kalimutang i-like ang video na ito kung ito'y tumatak sa inyo. Ibahagi ito sa mga kaibigan o miyembro ng pamilya na maaaring makinabang at mag-subscribe para sa mas marami pang kaalamang pangkalusugan na idinisenyo para sa inyo. Maraming salamat po sa inyong panonood at naway mamuhay tayo ng lubusan ligtas at ayon sa sarili nating mga tuntunin.